Hello! Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa ating mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa ating video analysis at sa ating video talakayan. Sa oras na ito, pag-uusapan po natin kung papaano nagkaroon ng sistematiko na pamamaraan na every year sa budget cycle po na ipinatupad ni Marcos mula 2023, 2024, and 2025 na budget po, tuloy-tuloy ang pagnanakaw at pandarambong at ito ang tinatawag na allocables. Ano ba ito ang allocables? What is the 1 trillion peso allocables? Kung mayroong 1 billion peso per year, no? 1 billion pesos per year na pinupundo si Marcos at sila Romualdez mula yan sa confidential fund nila upang punduhan ang troll farms at mga social media zombies na ginagamit para mag-atake, mag-intriga, manulusol, magsabotahe at magpakalat ng mga malisyusong mga impormasyon o kaya mga panlilinlang at panloloko na umaabot sa 1 billion pesos na troll farm budget per year, ay mayroon din palang 1 trillion pesos na ginagamit si Martin Romualdez at si Marcos Jr. at mga alipores nila. Hinggil po ito sa tinatawag na allocables. Ang root word niya, allok, A-L-O-K, allok. O kaya pag-offer, pag-bribe, panunuhol. And of course, katunog din po siya ng allocation. Ayun. So yung allocables ay isang technical term, kunwari, colloquial term, na ang ibig sabihin ay patong, tongpats, no? Tungkol ito sa mga budget na ginagamit upang bilhin ang loyalty ng mga congressman, mga politiko, senador, at pati na po ang malawak na paggamit sa pundo, a very wide lateral elbow room upang magkaroon po ng malaking pundo na gagamitin sa political corruption and political bribery. Kaya ang title po ng ating video analysis, paano na-establish ni Marcos Jr. ang malawakang political bribery and political corruption. Kasabwat si Martin Romualdez at ang kanilang mga alipores kagaya ng notorious na si Saldico. Ito pala yung allocables at umaabot ng 1 trillion pesos. May iba't ibang mukha po ang allocables. Number 1, ito ay isang congressional insertion. Ibig sabihin po, wala at hindi nakapaloob doon sa nakatakda na mga components ng NEP o yung tinatawag na National Expenditures Program. Ito po yung budget proposal na kinokonsolida at binubuo ng Executive Department at isinusumiti sa Kongreso para po magkaroon ng tinatawag na panukalang batas at magiging batas ng lubusan at magiging General Appropriations Act kung ito po ay mapipirmahan na ni Marcos bilang presidente. So ang allocables po ay may iba-ibang mga pamamaraan kung paano ito nakakalusot. Ang isa sa pinaka-notorious na allocable, itong pagpayag nila Marcos at Romualdez na gumamit ng congressional insertions. Ibig sabihin po, pwedeng magsingit at pwedeng magpalusot ang mga senador, ang mga kongresista, ng mga budget at mga proyekto na kunwa-kunwari ay proyekto nila. Proponents sila. Sila ang sponsor. Pero sa totoo lang, ito po ay dinadambong at dinodurobo. According to Congressman or Senator Marcoleta rather, umaabot po sa 150 million pesos hanggang 200 million pesos ang para sa mga party list. At hindi naman po bababa sa 1 billion hanggang 2 billion pesos naman ang minimum na allocables para sa mga kongresista. At ang iba, umaabot ng 3 billion pesos ang mga insertions na nakakapasok doon sa allocables na ito. Mga kababayan, kagaya po ng naibunyag kamakailan lamang sa involvement ni Senator Risa Hontiveros na mayroon pala siyang allegedly mahigit 3 billion pesos na insertions sa budget na tinawag niyang mga reasonable realignment at ito ay sinuplak, no, binutata siya
ni Senator Drilon at sinabing realignment man or insertion, magkapareho lang po ang layunin, magkapareho lang po ang epekto. Ikaw po ay naglilipat at kumakatay ng mga pondo na hindi dumaan doon sa National Expenditures Program. So ang isang notorious na pamamaraan ng allocables ay ang congressional insertions. For example, si Saldico, mayroon siyang mga 13 billion pesos na allocables o congressional insertions na siya lang ang nakapagpatupad at siya lang din po ang nagmaniobra. Of course, ang karamihan doon ghost projects. So kung 13 billion yan, siguro mahigit kalahati ng 13 billion, pagpalagay mo mga 8 billion, halos mga ghost flood control at mga pinalusot na proyekto na pinakinabangan nila Martin Romualdez at nila Marcos, kung kaya limpak-limpak na pera po ang kinokobra ni Saldico. Ito po ang pinag-uusapan natin, ang 13 billion pesos na allocable ni Saldico ay sa 2025 lamang. Subalit in the entire budget cycles, 2023, 2024, and 2025, pwedeng umabot po ito hanggang sa posibilidad ng mahigit 70 or 80 billion pesos. Ang mga allocables na napunta kay Saldico, na hindi lang naman siya ang nakinabang of course, pero siya po ang matadero, siya po ang tagapagkatay. At ito ay ginamit at pinakinabangan nila Martin Romualdez at nila Bongbong Marcos at iba pang mga sindikato nila. May iba pong mga allocables, for example, itong asawa ng Commission on Audit na si Lipatan, no? Si Lipatan ay ang asawa niya kontraktor itong sa Olympus. Nakakuha sila ng 2.7 or 2.8 billion pesos na kontrata na wala po at hindi nakapasok sa National Expenditures Program. Allocable pa yan, ha? Mga kababayan. Ibig sabihin po pinalusot, hinilot para maging kasabwat ang COA at iba pang mga state auditors na makapagpapalusot ng sindikato at mga pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ayan. Ang tinutumbok ni former Undersecretary ng DPWH na si Yusek Bernardo na allocable na pinakialaman accordingly kay sa testimonya o pahayag ni Yusek Bernardo, itinuro niya si Yusek Olayvar na nagtatago dyan po sa loob ng Department of Education na kumuha ng mga allocables na umaabot ng mga 2.7 billion pesos na proyekto, flood control projects, no? At ang paunang delivery ay 370 million pesos ang SOP na idiniliver according kay Yusek Bernardo para kay ES or Executive Secretary. Wala namang ibang Executive Secretary po si Marcos maliban ngayon sa kanyang Executive Secretary sa kasalukuyan na si Lucas Bersamin. At malamang sa malamang dahil hindi tinanggi ni Bersamin ang involvement ni Olaybar, ay pwede ngang si Olaybar ay cut out na sa DepEd pero ginagamit pala ng ilang mga opisyal ni Marcos kagaya ni Lolo Lucas Bersamin para magsagawa nitong tinatawag na pagmaniobra gamit ang allocables. Timantakin ninyo mga kababayan, umaabot pala sa 3 trilyones pesos. Mahigit ang mga dinambong at dinurubo ng mga allocables na ito kung ang pag-uusapan po ay ang 3 budget cycle na dumaan kay Marcos Jr. Ito po ay kahindik-hindik. Ito po ay isang malaganap na krimen na hindi natin pwedeng palagpasin at hindi natin pwedeng isawalang kibo na lamang. At ang malubha pa nito, hindi lamang po ito ngayong nangyari sa 2025. 3 na magkakasunod na mga budget cycles po ang involvement ni Marcos tungkol sa allocables. At ang pinakamalala, sabi nga natin ito, mga congressional insertions. Ang isang mukha ng allocables ay ito po ang tinatawag na unprogrammed appropriations. Ang unprogrammed appropriations po, lump sum. Walang budget items, walang specific particulars and details. Subalit ginagamit ito para itago ang mga kunwari proyekto. Pero ang purpose, dambungin, durubuhin at kulimbatin. Kaya marami sa mga flood control projects po, pinunduhan
at pinalusot sa pamamagitan po ng allocables na nakatago doon sa unprogrammed appropriations. In 2023 and in 2024 alone, si Marcos po ay nakapagsagawa ng implementasyon at approval ng mahigit kumulang 300 billion pesos mula sa allocables na nakatago sa unprogrammed appropriations upang ipatupad ang so-called flood control projects. Yun pala ay pandurobo at pandarambong ang budget na yon. At ito ang ating ibinubulgar na ito ay isang sistematiko, organisado at malawakan na pamamaraan kung papaano po ang mga pundo at mga budget pinaglalaruan, kinakatay at ginagamitan ng taktika na para hindi mahalata ay kinakatay-katay nila sa allocables na congressional insertions, realignment, at mayroon pang unprogrammed appropriations, at may tinatawag pa po na itong mga ayuda, mga special allotment release nila ito na nakaparking sa mga iba't ibang government agencies like sa DOLI, TUPAD, sa DSWD may mga AKAP at AIX at iba pa, at mayroong MAIX dito sa Department of Health, at mayroon pang mga nakaparking na pundo maliban sa insertions. Ay kabahagi po ito ng sinasabi ni Senator Marcoleta when he was discussing this on the floor sa isang deliberation ng Senate Committee on Finance, na ang allocables ay isang practice na na-perfect ni Marcos at nila Romualdez dito sa panahon na pinayagan na po ang malawakang congressional insertions, mga parada, mga sagasa, at pati na po ang unprogrammed appropriations. Kaya ang total ng mga pwedeng kulimbatin at pwedeng gamitin sa political bribery at political corruption na pundo ni Marcos ay hindi bababa taon-taon sa 1 trillion pesos. Hindi pa po dyan kasama sa computation na si Marcos mismo on the average every year ay mayroon pong 4.5 billion pesos hanggang 4.7 billion pesos na confidential fund at presidential prerogative. Yan po ang ginagamit at mukhang dito ginamit ang pondo sa pagpapadukot ng iligal kay Pangulong Duterte at iligal na pagpapatapon, at ganon din po ang hindi makataong pagpapakulong sa kanya sa ICC. It appears that the budget came from the Office of the President, pati po yung pagmobilize ng mga eroplano at ng mga libu-libong pulis at ang posibilidad na binayaran ang ICC para gumalaw hinggil sa pagpapadukot at illegal na pagpapakulong kay Pangulong Duterte. Itinuturo po na ang pondo ay nanggaling sa confidential fund ni Marcos sa Office of the President. Kasi every year po, ang 4.5 billion pesos hanggang 4.7 billion pesos ay nauubos ito hanggang sa pinakahuling sentimo ni Marcos, no? So, bahagi din po dyan sa confidential fund na ni Marcos ang mga troll farm operations na umaabot ang halaga 1 billion pesos per year para i-maintain po itong mga zombies na walang utak, walang puso, walang kaluluwa, ginagamit para magsabotahe at magpakalat ng mga tinatawag na disinformation, fake news, at pati na po ng mga malisyuso at gawa-gawang kasinungalingang intriga laban sa mga Duterte-aligned political forces at mga perceived na mga konektado o mismo laban sa mga Duterte. Ayan. So, itong confidential fund, hindi pa po ito kasama sa allocables ni Marcos na ginagamit po nila. At ang arkitekto ng allocables na ito, itinuturo ayon sa mga sources sa Department of Budget and Management, ito ay arkitekto na isinulong ni Martin Romualdez at nila Saldico para gamitin ang pondo na kunwari ay insertions, kunwari ay nakaparada, nakaparking, para wag tawaging mga pork barrel. Pero actually, pork barrel po ito.
At walang pinagkaiba ito doon sa pork barrel scam na ginamitan ng mga fake na mga non-government organizations at people's organizations na ginamit at naperpekto noon ni Janet Lim Napoles. Ito naman po ang allocables na mga 1 trillion pesos ay isang pamamaraan sa political bribery, political corruption, and massive plunder na ginagamit ng gobyerno na ninanakawan niya mismo ang sariling kaban ng bayan upang maipatupad po ang tinatawag na pamimili at pagkontrol sa mga artificial loyalty. Kaya itong mga binabanggit na between 150 million pesos per kongresista na pumirma po doon sa basura at baluktot at ibinasura naman talaga ng Korte Suprema at ng Senado na later on na impeachment operations nila Romualdez at Marcos nanggaling po yon sa allocables. At ang lumalabas na amount according sa mga revelations including sa pahayag na ginawa ni Congressman Toby Chanco, umaabot po sa 90 billion pesos ang ginamit na pondo nila Marcos at Romualdez upang bilhin, suhulan ang mga swapang at buaya at magnanakaw ng mga kongresista, including ang mga party list na na-involved dito. At ito ang dahilan kung bakit nakita ng Korte Suprema na ginagamit as a weapon for political demolition job and political persecution ang impeachment mechanism at kaya ito na ideklara na unconstitutional at walang bisa ang gimmick ni Marcos at Romualdez sa paggamit ng impeachment mechanism. Gamit po ang allocables, kaya nilang mag-allocate, kaya nilang maggamit ng panunuhol na hindi bababa sa 90 billion pesos. Bawat kongresista, mayroon pong tinanggap na mga proyekto at mga allocables na 150 million pesos. Kaya po ang mga komunistang teroristang grupo ng mga party list nila dahil sila ay 5, tama ba 5 o 3 nitong nakaraang huling kongreso sa May 20 sa 19 Congress ay nakakuha sila ng mga 500 million pesos. At ito ay ginamit para i-promote ang terorismo at ang mga political opportunism and campaign to demolish ang mga Duterte political camp, no? 500 million mahigit pesos, 500 million pesos ang napunta sa mga party list na kontrolado ng communist terrorist group ng CPP, NPA, NDF. Pangalawa, pati itong mga hilaw na komunista sa grupo ni Boy Ngiwe ang gumagano ng bibig at ang bunganga sa kanyang kaaatake at kaintriga kay Vice President Sara Duterte at kay former President Rodrigo Duterte. Umabot din po sa mga 500 million pesos ang allocables na kanilang pinagsaluhan mula sa pagnanakaw ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez nang ipinatupad po nila itong impeachment gimmick nila. Kailangan pong mabusisi natin ito sapagkat ito ay hindi totally nawala. Binawasan, subalit hindi po pinigilan. At hindi ito inaamin nila Marcos at Romualdez at ng mga sindikatong tauhan ni Romualdez na nandyan pa rin sa Kongreso na ang allocables na umaabot ng 1 trillion pesos ay nananatili po na ginagamit ni Marcos at nila Romualdez para magkaroon po ng patuloy na political corruption at political bribery. At ang isa sa pinakamalala na nangyari, ang congressional insertion or allocables for 2025 pagdating po dito sa kay Marcos, imbis na pigilan po niya ito kung totoo na siya ay seryoso na ayaw at tinututulan niya ang pandarambong at mga pagnanakaw na ito, pumasok sa budget niya na pipirmahan niya noong December 2024 ang 470 billion pesos na pondo na lahat ay congressional insertions. Bahagi po ng allocables. At ano pong nangyari? Ang kanyang ipinailalim sa kanyang veto power is only, I think, 29 billion pesos. So, ang mahigit kumulang 440 billion pesos na congressional insertions o bahagi ng allocables at pinagmula ng pandarambong at pagnanakaw ng grupo nila at ng mga kongresista at kasabwat nila sa DPWH
at mga magnanakaw at kawatan na contractors, umabot ng 440 billion pesos pa rin po, mga kababayan, ang pinalusot ni Marcos. Dahil ginamit po ito sa elections at ginamit din po dito sa panunuhol. Hindi lamang sa impeachment, kundi pati po sa paghahabol ni Marcos at ni Romualdez na makukuha nila ang 12-0 na resulta sa senatorial elections. Subalit hindi po nangyari yun. Ibinasura ng taong bayan ang kanilang gimmick. Ngunit nagtagumpay sila doon sa pagmumudmud ng mga ninakaw na pera at dinurubo na pundo. Dahilan kung bakit ngayon, nang papasok na ang huling quarter ng 2025, halos wala na pong pondong natitira. Halos wala ng pera ang gobyerno, kaya nangungutang. At utang ng utang kaliwa at kanan si Marcos. Kaya pala every year, 1.2 hanggang 1.4 trillion pesos ang inuutang ng gobyerno. Dahil tayo po ay nasa tinatawag na never-ending na budget deficit. Pag sinabing budget deficit, ang ginagastos mo po ay kulang at lagpas. Kulang ang kinikita, lagpas sa kinikita ang ginagastos. Ang epekto po niyan, budget deficit. At ang pinaka-madali na gawin ni Marcos para mapagtakpan ang budget deficit ay nangungutang. And every year, in the last 3 years, ni Marcos at nila Romualdez, umabot po sa 1.2 trillion pesos hanggang 1.4 trillion pesos ang inuutang para punduhan ang mga allocables na ito, government or yung mga unprogrammed appropriations, ang mga insertions, at pati po ang kabulukan sa ayuda here, ayuda there, which are nothing but political bribery fund ni Marcos at nila Romualdez. Mabuti na lamang po at malakas ang loob ni Senator Marcoleta na ibulgar po ito ang sindikato na pamamaraan kung paano hinihigop, sinisipsip at pinipiga nila Marcos at Romualdez sa loob ng 3 taon ang budget ng mamamayang Pilipino at ang dinadaanan ng kanilang diskarte itong kahindik-hindik at karumaldumal na sistema ng tinatawag na allocables. At hindi pala ito bababa sa 1 trillion pesos bawat budget cycle. Yan ay dapat maibunyag at yan ay dapat tutulan at itakwil ng mamamayan at walang ibang pwedeng palusot si Marcos dyan kasi itong 1 trillion pesos na congressional insertions, mga parada at sagasa na mga pundo at mga nakatago na mga ghost projects na wala sa National Expenditures Program pero pinapapunduhan at pinapa-implement ni Marcos doon sa unprogrammed appropriations, lahat ng ito ay bahagi ng tinatawag na allocables o yung umaabot hanggang 1 trillion pesos mahigit ang pwedeng dayain, imanipula at kulimbatin ng sindikatong pinamumunuan nila Marcos at Romualdez. Pag-uusapan din po natin sa ating isang video analysis pag nakabalik po tayo sa isang schedule, ito pong joint resolution number 10 ng House of Representatives at ng Senado kung saan maliban sa allocables ay buwan-buwan nagpaparelease ng tinatawag na Extraordinary Fund o MOOE na wala na pong anumang resibo na nire-require sa mga senador at mga kongresista. Umaabot po ito mga kababayan sa billions of pesos din itong inisponsor at itinulak ni Ping Lacson na Joint House and Senate Resolution number 10. At ito ang binabanggit ni Pangulong Duterte na kinukulimbat din ng mga kongresista every month. Pwede kang makakuha ng 1 million pesos, 2 million pesos per month at you don't need to submit receipts and liquidation maliban sa certification na nagamit mo na ang pera. Isa din po yan. So kung mayroon pong mga kongresista na umaabot ng around 320 or 325 ang kongresista ay bawat isa kayang kumuha ng 100 ng 1 million to 2 million, ibig sabihin po every month
ay nawawalan tayo ng 320 million hanggang 500 million mula po dito sa joint resolution ng House and the Senate. At sa Senado po, they can use up to 2 million to 3 million na mga hindi na kailangan gamitan pa ng resibo. Joint resolution number 10 lang, liquidation by certification. Pag-uusapan din po natin yan dahil yan ay isang sistematikong pandurobo at pangungulimbat sa kaban ng bayan. Ayun. Sa gusto pong tumulong at sumuporta at magbigay ng inyong sincерong pagbibigay ng support advocacy, ang ating line of support sa Bangon Sambayanan People's Movement ay ang numero po na 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710. Rohilda Celis po o kaya kay Langging, yan po ay GCash line at the same time, yan po ay line of support coordination. Mabuhay ang sambayanang Pilipino, mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo rin pong mga Pilipino. At muli, huwag po natin kalimutan sa mamayang gabi, mga around 9:15, alas 9:15 o kaya alas 9:30 ng gabi, makakasama niyo po si Ka Eric sa ating joint or simultaneous live stream, Balita at Talakayan with Ka Eric, alas 9:15 ng gabi, Philippine Standard Time, sa YouTube channel na Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Maraming salamat at mabuhay po kayo para sa Diyos at sa mamamayang Pilipino na ating minamahal at ating isinusulong. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now.